every 1 month or 2 months, nag-a-abroad ako. Inoobserbahan ko rin yung ating mga kapaligiran. Napakamahal. Kung tutuusin mo, mas mahal sa Hong Kong, mas mahal sa Singapore ang bilihin. Diyan lang yan kasi kinukumpara ko dito sa mga karatig bansa natin. Sa kanila nga times 3. Bigas sa kanila, sa Hong Kong is more than 160 pesos per kilo ang equivalent. Sa Singapore din, more than 150 pesos per kilo ang equivalent dito, na 1 kilo rin. Una po sa lahat, binabati ko po kayo, Secretary Larry Gadon, and also sa ating mga kasama lahat mga vlogger dito. Kamusta po ngayon si Larry Gadon bilang isang secretary sa? Okay naman ang aking kalagayan at ang aking mga ginagawa. Kung masusundan nyo yung aking Facebook page, ay nakalagay naman doon, nakapost doon yung mga iba't ibang mga aktibidades na aming ginagawa ng Office of the Presidential Advisor on Poverty Alleviation. At marami rin tayo mga proyekto na hinahanda ngayon. At although hindi pa nagkakaroon ng katuparan yung iba namin pinaplano, ay yun naman ay kasalukuyan namin ginagawa. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ko sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matugunan natin yung ating pagtulong sa ating mga kababayan, particularly yung pagbibigay ng trabaho. About po sa inyong programa, no, yung Batang Busog Malusog program, can you give us about any details po about dun sa program? Yan, napakagandang tanong, Secretary. Ang BBM program or Batang Busog Malusog ay inilalaan namin sa mga lugar na talagang mahihirap yung mga tao at yung mga bata ay hindi nagkakaroon ng sapat na nutrisyon bago sila pumasok. At ang isa sa sanhi kasi ng poverty ay yung hindi pagkakaroon ng magandang edukasyon. Kung mapupuna mo, sinasabi nila na mahirap daw ang Pilipinas, mahirap ang buhay, ganyan. Pero kung pupunta ka sa mga mall, punong-puno. Pag nagpunta ka sa kalye, lahat ng lugar ma-traffic. Ang daming bagong kotse, ang daming magagandang kotse. Yung mga namimili sa mga mall, makikita mo, mga branded ng mga binibili. No? Ibig sabihin, maraming maganda ang buhay. Bakit maganda buhay nila? Kasi meron silang mga trabaho, may mga hanap buhay. Sino yung mga talagang naglulupasay sa hirap? Yung mga hindi nakapag-aral. Kasi gustuhin man nilang magtrabaho, wala naman sila mahanap na trabaho kasi nga walang pinag-aralan. O ang kinakauwian nila niyan, talagang magiging trabaho nila, yung mga construction na panandalian. Kaya hindi umaangat yung kanilang buhay dahil kasi nga na kulang sila sa skills training, sa education. Kaya kung ang ating layunin ay maibangon sa kahirapan ng ating mga kababayan, ay kailangang i-encourage natin sila na magkaroon ng sapat na edukasyon. Ang naging isa sa mga na pag-aralan na ang isang dahilan kung bakit na ang mga kabataan, may ibang mga kabataan, lalo na yung talaga nasa mahirap na pamilya, ay hindi nakakapag-aral ng mabuti kasi nga kulang ang kanilang nutrisyon. Kung ang katawan ay mahina ang isip, mahina rin ang pag-iintindi ng mga impormasyon na kailangan pag-aralan sa eskwelahan. Kaya in fact, hindi lang ito findings natin kundi findings ng United Nations na ang poverty ay isa sa mga dahilan kung bakit na hindi nagkakaroon ng magandang edukasyon ang ibang mga kabataan. Kaya yun ang namin, yun ang plan, ang aming ginagawa. Sa kagandahan naman ng pangyayari, ang SM Foundation ay nag-sponsor na sa amin at
ngayon ay merong ibang mga kumpanya naman at ibang mga individual na nagsabi na rin na sila ay be-sponsor din. At sa kalaunan nito ay mapaparami natin ang mga eskwelahan na makukover ng BBM Nutrition Program. Sa pa doon, itong BBM program na ito, nutrition program, ay ang hinihikayat namin dito ay ang pagbibigay ng sponsorship sa pamamagitan ng pagbigay ng mga pagkain at mga nutritional products. Hindi kami nagsusulisit kasi ng pera. Kaya ini-encourage sa amin yung ibang mga companies na mag-adapt naman ng school or mag-adapt ng programa para sa ganito. Total, meron naman sila tinatawag na corporate social responsibility. So, yan ngayon ang hinihikayat namin. Hihingi po sana kami ng explanation nyo rin, sir. We all know na napaka-maalam po ninyo regarding this matter po, sir. Okay. Lahat naman talaga ng Pangulo ng Pilipinas ay naglalayon na or nagnanais na mapababa ang presyo ng bigas. Noong panahon ni Presidente Duterte, ang kanyang ipinangako ay 15 pesos ang bigas. Pero hindi rin natupad. Itong kay President Bongbong Marcos ay sinabi niya na kanyang layunin din na mapababa ang bigas na at least 20 pesos. Pero nung time na pinangako niya yon, hindi naman pangako kundi yun ang kanyang target. Nung time na yon ay hindi pa lumabas ang problema tungkol sa Ukraine. Bakit kamo napakahalaga ng issue ng Ukraine na yan sa atin? Kasi yung lahat ng ating mga abono sa agrikultura, yan ay siguro 90% nagagaling sa Ukraine. Kasi sila lang talaga ang nakakapag-produce ng abono na ganon kamura. Meron din sa Brazil, pero mahal. At ang Brazil naman, ginagamit din nila ng sarili nila sa kanilang rice and corn industry. Kaya yung quota o yung portion na inaalat nila para sa exportation ay maliit din. Yung Ukraine lang talaga ang meron tayong parang napakataas na quota ng pag-import ng abono o yung urea. Nagkaroon ng gera. So, zero. Wala tayong nanggagaling na abono galing sa Ukraine. At nagkaroon ng drought. Kahit dito sa Southeast Asian countries na mga rice-producing countries like Vietnam, Cambodia, China, India, ay naghigpit ng pag-i-export ng bigas kasi sila rin ay kinukulang or nangangailangan din. Lumalaki din yung populasyon nila, tsaka ang kanilang pangangailangan sa bigas ay matindi din. At dahil na apektado din sila nung nangyari sa Ukraine at apektado rin sila ng drought, itong El Nino, naghigpit na rin sila ng pag-export. Isipin nyo dati ang 40% ng rice export sa buong mundo ay nanggagaling sa India. Pero naghigpit din sila. Ang China ngayon ay nilimit na rin nila ang pagbenta ng bigas. At kaya nga si Presidente Bongbong Marcos ay noong nakaraang buwan ay nagpunta ng Vietnam dahil na ang Vietnam din ay naghihigpit na rin ng quota ng bigas for export. Hanggang sa nakipag-usap doon si Presidente upang lamang na patuloy na mabigyan tayo ng mas mataas na quota doon sa bigas. At kakaibat ng mga efforts ni Presidente Bongbong Marcos, gumagawa naman tayo ng sarili nating paraan upang mapataas ang ani ng ating palay. In fact, in 2023, ay nagkaroon tayo ng mahigit kumulang mga 300,000 metric tons na naging karagdagan sa ani ng palay kumpara doon sa mga previous na taon.
At dahil na rin yan sa mga programa na ginagawa ng ating Pangulo kasama ang Department of Agriculture. Itong mga darating na taon ay madadagdagan pa yung increase of production na yan. Sa kabila ng itong drought at El Nino, ay may mga pamamaraan naman na ginagawa sila. Ang isa pang naging dahilan dyan sa pagkakaroon ng panibagong sigla sa agrikultura ay yung pag-condone ng pagkakautang ng mga farmers sa kanilang mga lupain na sinasaka na nai-award sa kanila under the Land Reform Program. Doon kasi sa Land Reform ay nagkaroon ng mga inaward sa kanila yung mga lupa, pero dahil na yun ay mga pag-aari din ng ibang tao na kinuha lang sa kanila, ang land reform kasi hindi naman ibig sabihin lupain niya, ibibigay sa'yo, libre. Babayaran din yon ng sa loob ng, ewan ko lang kung 30 taon o 20 taon. Kaya yung farmer ay may pagkakautang pa rin. Binayaran na muna ng gobyerno yun, and then nabayad ang farmer doon sa gobyerno. Pero lahat yan ay kinondon. Noong June, kung hindi ako nagkakamali, mga June 25 yata yun, nung pinirmahan yung New Tenant Emancipation Act. Kaya makakagaan din yun sa, lalo na sa susunod na taon. Kung makakarinig kayo ng mga kababayan natin na nagreklamo na mahal ang bigas, sa totoo lang, ay ang bigas, kagaya sa Japan, ay more than 150 pesos per kilo. Sa pag nagpunta ka ng ibang bansa, mas mahal ang bigas. Sa ano pa nga ba yung nakita ko? Ano? Basta mas mahal pa ang bigas kaysa sa Pilipinas. At ha? Sa 300 sa Euro. O sa bandang Europe, mga nasa 300 pesos per kilo. Kaya kung tutuusin mo, yung ating 44 pesos, 45 pesos ay mababa pa yun kung ikukumpara mo sa iba. Tapos yung reklamo nila mga ating mga kababayan na mataas daw ang bilihin, eh talaga naman dati pang mataas ang bilihin bago pa maging presidente si BBM. At kung ikukumpara ang bilihin dito sa atin kumpara sa ibang bansa, eh mas mataas ng 3 doble ang sa kanila. Kasi ako, halos every 1 month or 2 months eh nag-a-abroad ako. Inoobserbahan ko rin yung ating mga kapaligiran. Eh napakamahal. Kung tutuusin mo, mas mahal sa Hong Kong, mas mahal sa Singapore ang bilihin. Diyan lang yan kasi kinukumpara ko dito sa mga karatig bansa natin. Eh sa kanila nga times 3 Ang Coke nga nila almost 100 pesos pag binili mo sa tindahan. Hindi pa sa restaurant yun, ha? Oh. Ang bigas sa kanila, sa Hong Kong, is more than 160 pesos per kilo ang equivalent. Sa Singapore din, more than 150 pesos per kilo ang equivalent dito, na 1 kilo rin. Kaya, hindi natin dapat na tingnan ang isang bagay doon sa presyo ng bigas. At isa pa, nakontrol naman ang pagtataas ng presyo dahil naging 2.8% ang ating inflation rate. Ang inflation rate noong panahon ni Presidente Duterte umabot ng 8% yan. Hanggang sa nung mag-take over si Presidente Bongbong Marcos ay nasa 7.6 pa yan, yung inflation rate. Bumaba na lang ng bumaba dahil dito sa mga pamamaraan na ginagawa natin.